Mula pagsilang, pagmamahal at kalinga ang ibinibigay ng isang magulang sa kanyang anak. Pero bakit kaya ang isang ginang sa Tondo, Manila, hinayaan na lang daw na matulog, kumain at tumira sa pasilyo ng kanilang apartment katabi ng samut-saring insekto at dumi? April 8, 2025, lumapit sa Recibo ang isang concerned citizen para ipagbigay alam ang kalagayan ni Rosario Ruiz o mas kilala bilang Lola Osang. Ano po kasi siya sa akin nung that time na bago po siya makatulog na nagugutom na siya. Halos nakakatulog na lang po siya sa gutom. Nagkatabi-tabi nga ang pagkain-kain ngayon, wala na. Nasaan? Wala na. Bigay mo ang pagkain ko. Hindi ka niya pinapakain. Hindi. Ayon sa kwento ni Linda, lagi raw isinusumbong ni Lola Osang ang pagpapabaya sa kanya ng ampon niyang si Erwin Riesco, 36 na taong gulang. Nahihilo ako, wala na akong gamot. Sabi ko, nasan yung pamili mong gamot? Sa niya, kinukuha nila wala na akong ano Nang matanggap ang sumbong ni Linda, tinungo ng Recibo ang apartment building kung saan nakatira si Lola Osang. Naabutan namin siyang nakaupo sa lumang kutsyon na nakalatag sa pasilyo ng mga kwarto. Gano'ng katagal ka na dito natutulog? Isang taon na. Isang taon na. Isang taon na rin yung high blood ko. Nagagamot ka. Bilang ko na. Araw-araw isa. Binigyan na sa akin kagabi. Sino nagbigay niyan? Diyan yung kabila. Maging ang kanyang tinutulugan, pinamumugaran na ng mga ipis at dumi ng daga. At ang shocking revelation ni Linda, ang anak-anakan na si Erwin, nakikihati pa di umano sa allowance ni Lola Osang galing sa barangay. Sabi ko, nasaan yung pera mo? Kasi kinuha niya yung pera ko eh. Sino kumuha? Yung ampon ko. Sa video nakuha ni Linda, maririnig na sinusumbong ni Lola Osang kung paano siya tratuhin ng kanyang anak-anakan. Tapos pag may pera ka, Anin ako. ano sinasabi sa'yo? Tumakas ka na rito, Nakahiga po sa sahig at walang maayos na tulugan. Ito po ang resibo na aming natanggap mula po sa isang nagmalasakit na citizen nito lamang April 5. Dagdag pa ng informante, bukod po sa walang maayos na higaan, kinukuhanan din daw ng benepisyo mula sa barangay ang senior citizen dahilan para hindi ito makabili ng kanyang mga gamot at makakain po ng maayos. April 11, 2025, idinulog ng resibo sa Manila Department of Social Welfare o MDSW ang sitwasyon ni Lola Osang. Yung kanyang situation po ni nanay, hindi po siya conducive para tirhan ng isang senior citizen. Wala nang inaksayang oras ang mga kawani ng Maynila. Kasama ang resibo, pupunta ka na ng mga social worker si Lola Osang. Today, ang goal po natin is hopefully maisama natin si nanay, maidala natin sa ating luwalhati dahil nga si nanay ay senior na para sa welfare niya. Pagdating sa barangay hall, nakumpirma rin ang paglalapastangan ni Erwin. Ano po ba yung kalagayan? Ayun nga, wala. Sa labas siya natutulog. Hindi ko naman ma-report na kung saan-saan eh. Mga gano'n nakatagal siya? A year ago. Nang tanungin kung natatanggap ba ni Lola Osang ang benepisyo galing sa barangay, nag-claim po siya. Pero siya po talaga ang kumukuha. Hindi ko alam yun. Pero mostly siguro nagagamit niya dahil walang bibigay ng pagkain doon. Pero nababalitaan ko din sa mga tao ron doon sa babayaan na ng anak. Alam namin, inasikaso, pero wala pala. Kaliwas wala sa Kasi wala rin yung anak eh. Aside sa anak niya, may iba pa siyang family member po dito. Wala na rin. pagdating sa lugar, tumambad sa mga social worker ang kalunos-lunos na sitwasyon ni Lola. Yan po si Nanay Osang. Yan yung si Nanay Osang. Nay, kamusta? Ayun po kasi, meron po sa aming mga nag-report na kayo po ay hindi na ata na aalagaan. Totoo ba yan? Kaya ko naman kahit na hindi naman ako nagawa. Pero saan po kayo nakatira ngayon, Nanay? Ano pong dito? Saan po dito? Saan po kayo natutulog? Doon sa kwarto. Doon ako Sa? Oh, ayan pala si Chairman eh.
Nandiyan si Chairman. sa kwarto. Nakakaroon naman lalayo ko sa alaga ko. Sino po bang alaga nyo, nanay? Ilang taon na yun? Para alagaan. Ano na 35 Oo, hindi na yun alagain. Gawan dapat alagaan. Si Lola Osang hindi na napigilan na mapaluha sa pag-aalala sa kanyang anak. Huwag kang iiyak, mapapaganda ka rin. Kasi lahat kami, nanay, itong lahat kami, ang iniisip yung kapakanan mo po. Lalo pa, mainit ngayon, tapos may high blood ka pala. Oo. Naabutan ka pa nila, nandito. Nandito ka, sa kalsada. Nagawad sa pare. Oo, di ba? Doon, kahit hindi ka magwalis, nanay. 3 beses sa isang araw. Sa akin ka pa nagsasabi, Oo. pambili mo ng kape, pambili mo ng sarap. Hindi mo na kailangan isipin kung ano pong kailangan mong kainin, kung may kakainin ka ba sa susunod na kainan. Ipinatawag na rin ng mga social worker at ng barangay ang inireklamong si Erwin. Kayo po yung anak niya. Anong trabaho mo naman, sir? Paano nabubuhay yung mga anak mo? Meron po kaming naupa, isa lang nakukuha. Magkano naman yan sa isang buwan? Megit, ano po yun? Nasa 2,000 lang. 2,000? Ilan ang anak mo? Ani. Nang tanungin si Erwin ng mga social worker kung kinukuha ba niya ang benepisyo ni Osang, Bigayan lang po. Apo. Makikihati pa po ba kayo doon sa... Hindi, siya naman po nagkukuha. Kusa niyang binibigay, hindi niyo po siya inuubliga na kunin. Anong niyo po sa kanya, alam niyo po. nang puntahan ng mga social worker ang bahay ni na Erwin, maging sila hindi nakaligtas sa masangsang na amoy, mainit at masikip na daanan papunta sa tinutulugan ni Lola Osang. Ito po yung kwarto niya. Ayan po yung ano, sa kanya po yung ano niya. Kasusi, ito rin nakasusi. Dahil kayo po ang pinakamalapit niyang kamag-anak. So dapat talaga kayo ang number 1 na tumitingin sa kanya. Sabi ko po sa mga kapatid niya na kunin na lang siya ng kapatid niya kasi wala naman rin po akong ganong trabaho dahil nga po baka katulad niyan, hindi ko po siya nakasikaso dito dahil paano ko po siya makasikaso? Eh, mga anak ko nga po, minsan napapabayaan ko pa kaunti dahil sa sobrang anim po sila. Nang makita ang kalagayan ni Lola Osang at dahil wala na siyang ibang kaanak, nagpasya na ang MDSW na i-rescue si Lola Osang. Saktan ako. Parang yung bata. Walang utang na loob. Naalagaan ako. O, dumidiskarte ako sarili kong pagkain. So tinatanggi nyo din na inaalagaan po kayo. Naku, ay naalagaan ha. Nang makarating sa barangay ang mag-ina si Erwin, mukhang may gusto ring sabihin sa kanyang nanay-nanayan. Sabi ko nga sa'yo, lahat, ako humingi ako ng pasensya lahat ng nagawa ko sa'yo. Dito lamang, April 14. Naihatid na si Lola Osang sa Home for the Aged, isang bagong takanan kung saan matututukan ang kanyang kalagayan at mga pangangailangan. Dinala po natin siya dito sa ating Reception and Action Center para po ma-experience niya kung ano ba dapat po talaga ang pamumuhay ng isang senior citizen. Ayon sa Executive Order No. 209 ng Family Code of the Philippines, obligasyon ng mga anak na suportahan ang kanilang mga magulang sa mga oras na mawalan sila ng kakayahang maghanap buhay o kapag sila'y tumanda na. Pwede siyang mag-file po ng neglect o kaya pwede rin po siyang mag-file sa petition of support. However, syempre assessment pa rin po ng DSWD or aming mga social welfare kung talagang capable ba si Sir Erwin na suportahan ang kanyang nanay. Ipinagbigay alam din ng resibo kay Linda na inilipat na si Lola Osang sa mas maayos na tahanan. Napakabilis po na aksyon ng resibo. Marami po natutuwa na na-rescue po agad. Masaya na po na makakakain na po siya ng sapat. Sa kanilang edad na kailangan ng mga tulad ni Lola Osang ng alalay at kalinga. Oras na hindi ito nagagampanan ng mga kaanak na kanilang minsang inilagaan at binuhusan ng oras, may mga ahensya ng gobyerno na magsisiguro ng kanilang kapakanan at kaligtasan.